ang tingin ko sa sarili ko ay isang taong trying to convince someone na gustong tumalon sa building. Okay? And of course, you cannot really reason out sa taong desidido ng tumalon sa building. Okay? Pero, sana yung mga gustong tumalon dun sa building, wag silang manghatak ng mga taong mas nakikita ang sitwasyon na ito mula sa isang rasyonal at hindi emosyonal na perspektibo, mula sa isang balanse, at hindi sa isang napakagulong pag-iisip sa sitwasyon na ito. Hindi ba? Yung mga gustong tumalon kayo. Okay? Tawagin nyo na akong taksil, wala akong pakialam. Dahil iisa lamang ang aking layunin mula nang ako ay nagsimulang mag-vlog. Okay? Na hindi mapahamak ang milyong Pilipino sa maling foreign policy decision na sinimulan ni Aquino. At ngayon ay nagkaroon ng continuity kay Bongbong Marcos. Other topic naman ito, Sas, pero in relation pa rin sa pagiging scholar mo sa foreign relations. Di ba merong sa isang panayam kay Teresita C. Coson ng SM, medyo hindi siya sumang-ayon or pumuna siya dito sa naging hakbang towards China. Pero wala tayong nakitang tugon naman ng pamahalaan dito sa isang malaking negosyante natin dito sa Pilipinas after niya sinabi yon. Ikaw pa yung laging pinaparinggan, no, ng mga yung sa pagiging critical mo dito sa issue na to. Ano masasabi mo dito sa issue na ito, Sas? Hindi na ako nagtataka na nagsalita ang isang katulad ni Tessie C. Coson tungkol sa takbo ng foreign policy ng ating bansa. Dahil napaka-logical ng kanyang pinagsasabi. Wala namang mali doon. Ito ay tama lamang at sumasang-ayon sa kanya ang recent report ng Economist Intelligence Unit o EIU. Ito Admar MJ, no? Ang EIU, okay? Economist Intelligence Unit. Madalas sila nagpa-publish ng intelligence report for investors. At hina-highlight nila, ang isa sa mga hina-highlight nila ay geopolitical risks. At nilabas nila ito noong June 2023. At akin nga itong finiture din sa aking Facebook. At of course, inatake na naman ako ng mga bayaran, ng mga binabayarang mga trolls na nandiyan sa Mandaluyong sa headquarters ni Bongbong Marcos, and of course at ng mga kanilang mga hired na blogger mercenaries na pinapasweldo ng ng Presidential Communications Office, hindi ba? Inatake na ako, nag-warmonger. Can you imagine, repost ko lang yung report ng Economist Intelligence Unit. Anong sinasabi ng EIU? Ang sinasabi doon, the most exposed, risky country in Asia right now is the Philippines. Of course, ang sumunod ay South Korea and Japan. Pero, especially risky daw ang Pilipinas, Japan at South Korea because of the presence of US bases in our countries. Diba? Ngayon kung pumutok ang sigalot, yan ang unang-unang magiging target. And they will be legitimate target. Because in a war, you know, kung nasaan yung mga supply lines, military supply lines ng iyong kalaban, those will be considered legitimate military targets. So kung ikaw ang long-term investor na nagbabasa at malamang binabasa mo ang Economist Intelligence Unit reports, ano ang iyong iisipin? Is it worth it to invest long-term in the Philippines given that situation? Of course not. So, itong sinasabi ni Tessie C. Coson, this is actually very rational. Na tama-tama yung kanyang sinasabi. Wala namang mali doon. Ang ayaw lang tumanggap sa sinasabi ni Tessie C. Coson ay yung ayaw nilang tanggapin na mali ang tinahak nilang foreign policy. Yung mga
kaagaw, masasabi ba natin kaagaw sa West Philippine Sea, mga claimant din, no? Diyan sa West Philippine Sea, at sinasabi nga ang Vietnam ang may maraming na-claim diyan na under ng 9-dash line or 10-dash line na ba yung yung sa China, ay maganda yung kanilang ugnayan sa China. Hanggang abot pa nga hanggang Indonesia ang magandang ugnayan. Ipinagmamalaki nila yung mga projects nila, yung train system nila, malaking tulong. Sa Vietnam, ganun din. Pero wala tayong ganun. Baka sabihin na naman na bakit tayo asa. May ibang bansa ba na alam mo na kayang higitan, yung kayang magawa ng China dito sa claimant din, na umabot pa nga sa punto na nagputukan sila, di ba? Yung Vietnam at yung China, kung matatanda na, sa atin lang hanggang bumbahan lang ng tubig, Pilipinas at China. May kaya bang tapatan itong nagawa ng China sa mga claimant din para sa Pilipinas naman, kung ayaw nila talaga sa China? Ang gusto ko lang malaman, gusto ko lang maging sure kung naintindihan ko yung tanong mo, Admar, no? Ang tinatanong mo ba ay meron bang pwedeng tumapat sa China sa kaniyang infrastructure development sa region? Oo, para naman dito sa Pilipinas. Kasi parang medyo, di ba, yung relasyon ng China at Pilipinas. No, may kaya bang pumuno na lang? Yang tanong kasi na yan, Admar, no, ay ito ay kalamitan ay tanong ng maraming tao. Okay? Meron bang pwedeng pumalit sa China? Kasi for example, kinancel yung sa Mindanao, yung train. Diba? Marami rin infrastructure project na ang Chinese ang gagawa na kinancel. Dahil nga sa China threat, hypothesis. Okay. Iisa lang ang sagot ko dyan. Ang Amerika ay nasa Pilipinas since 1898 nang ninakaw nila ang ating bansa mula sa ating mga ninuno. Anong year na ngayon? 2024. So, they had over 100 years to develop our country, to help us develop our infrastructure, to modernize our military, to improve the industrial capacity of the Philippines. Obviously, over 100 years of doing nothing, or at best, very negligible acts, already is a proof that they are not a reliable partner for industrialization, for infrastructure development. When it comes to other countries, well, before naman tayo lumapit sa China, nandiyan na yung mga other countries na yan. Why didn't they do it before we approach China? The truth is, in terms of infrastructure development, China is number 1 right now. Kasi ang China may Exhibit A. Pumunta ka dito sa China at makikita mo yung infrastructure development. You know, can you imagine how huge China is? And now you can reach almost every nook and cranny of China through its train system. So it's a very, very good country when it comes to infrastructure development. Kaya na rin marami ditong nag-i-invest sa China, including the oligarchs in the Philippines. You know, they're investing here because it's a really, really efficient country when it comes to infrastructure and transportation. So kung ang tanong mo meron bang makakapuno doon sa ginawa ng sa dapat sanang gagawin ng China, sana kung meron man dumating na sila noon. 'Di ba? Ngayon naghahanap pa rin tayo. And it will take several years before this infrastructure again na masimulan. So marami na tayong oportunidad na hindi na natin na-grab because of our irrational fear na ang infrastructure development ng China is like the colonial policies of the United States, Spain, and even Japan. And yung nabanggit mo kanina na ang Pilipinas ay nangunguna yung sa banta, no? Pagdating sa ekonomiya, yung nabanggit mo na kino-quote mo itong Economist Intelligence, yung EIU,
Ang ating Pangulo, kaliwat kanan yung mga biyahe niya sa unang parte pa lang ng kanyang administrasyon hanggang sa 2023, marami siyang napuntahan at ipinagmalaki. Pero yun nga ay pledges pa lamang, no, na ilang bilyon or umaabot ba siguro ng trilyon yung mga ipinangako sa kanya, yung recent lang niya dito sa Japan. Do you think hindi yun sasapat para itapat doon sa resulta ng pag-aaral ng EIU na malaking banta? Kasi kung susumahin, may tiwala pa rin yung ibang mga bansa sa Pilipinas. Nag-pledge nga lang, di natin alam kung kailan yan maisa sa katuparan yung mga pledges na yan. Well, you have to, meron kasi iba't ibang klaseng investment, no? Merong long-term investments at merong short-term investments. Yung short-term investments, ito yung mga tinatawag the hot money, no? So mag-i-invest sila dyan, pag kumita na, tatanggalin na yung capital. So that's what you call hot money. At karamihan ng mga investments na yan ay sa stocks, for example. Hindi ba? So ano nga ba yung investment na yon? Kasi yung long-term investments kasi, it will depend on a lot of things. One is your industrial system. Gaano ba ka-competent ang ating industrial system, 'di ba? Para magkaroon tayo ng long-term yung investment for the long term. 'Di ba? Ikalawa, kamusta naman yung transportation system natin? Because logistics ay napakalaking issue, no, sa investment. At ikatlo, paano ang peace and order? Hindi ba? And pag sinabi kong peace and order, hindi lamang ito yung peace and order domestically, pati na rin yung ating relasyon internationally, especially with China. You know why? Why our relationship with China should actually be prioritized, and why our relationship with China kailangan natin itong i-approach in the most peaceful and not in this megaphone diplomacy way. Kasi ang strategy ngayon, global business strategy ngayon, ay ang tinatawag na China plus one. Okay? Ang ibig sabihin niyan, mag-i-invest sila sa China and then plus one of China. Usually, ang inaano na nito yung geographical proximity sa China. Kaya nga ang number one beneficiary ng China plus one strategy na yan ay Vietnam. Ano ibig sabihin itong China plus one strategy? Kasi nga yung China, nagkakaroon na siya ng structural changes, no? Kasi ano yan normal yan. Pag nag-i-improve yung economy, yung mga low labor intensive, yung mga low-cost labor aspects sa value chain, hindi na yan yung nagiging focus ng economy mo. So ngayon, yung mga companies na gusto nilang magkaroon ng mas mura na labor, for example, or manufacturing, etc., or anything in the value chain na mas mura na hindi na nila makukuha sa China, ililipat nila sa iba. Pero they still have some businesses in China. So they form this network. Pero China remains at the center. Ngayon, kung ikaw, inaaway-away mo yung China, ginaganyan-ganyan mo, paano ngayon magkakaroon ng harmonious integration yung economy ng Pilipinas at ng China? Hindi ba? Kasi syempre matatakot yung mga Chinese investors, no, na mag long-term investment sa Pilipinas. Kung yung mga Pilipino ang ginagawa lamang ng mga raming politiko ay ginagalit-galit sila sa mga Chinese. And isa pa, no, halimbawa yung tourism. It is a known fact in the international tourism industry that Chinese tourists are the geese that lay the golden egg. Ibig sabihin, yan talaga ang cash cow ng tourism. Ano nangyari? Ano na nangyari sa arrival ng Chinese tourists? Ano na nangyari? Why are we not tapping the biggest source of tourism? 'Di ba? Ang tourism pa naman 'yan. Ang benefit niyan hindi lamang sa mga oligarko. Ang benefit ng tourism, ano 'yan? Whole of economy benefit 'yan, mula sa tricycle driver, mula sa porter, mula lang sa maliit na nagbabangka-bangka na nabibigay ng trip, mula sa mga vendor, lahat yan, makikinabang yan sa mga turismo kasi ang mga turista, they spend on every aspect
of the society. So ayun na nga ang sinasabi natin. So anong nangyayari dito sa ating relasyon na apektuhan itong mga bagay na sana ay mag-aalaw sa atin na mag-generate ng wealth, no? At ma-improve natin ang ating ekonomiya. And with an improved economy, we will then be able to modernize our military and to keep it strong. Yan ang foundation ng military power. Your industrial capacity and your economic capacity and your economic development. Yung mga claimant din na kapitbahay natin, lalo na yung mga parte ng Southeast Asian nation na claimant din dyan sa West Philippine Sea, same din ba ng foreign policy sa atin? Same din ba ng yung kung ano yung ginagawang hakbang ng Pilipinas? Ganon din ba yung kanilang direksyon or iba yung kanilang direksyon SAS? And do you think applicable din ba, halimbawa kung magkaiba man, applicable din ba na gayahin natin or sundin natin kung ano man din yung kagaya sa kanila na tingin mo effective para sa interes ng kanilang bansa? Well, hindi pareho yung ginagawa nila sa ginagawa natin. Obviously, ang ginagawa nila ay they are deepening engagement, they're doing they're engaging in confidence building measures. Like for example, Vietnam and China, ilang beses na nila nagkakaroon ng military to military exchanges. So imagine the bond that is going on with their military. Kasi these are important, itong people to people exchanges. Kasi para mas maintindihan nyo kayo ang isa't isa, 'di ba? Baka naman kasi marami tayong mas opportunities for cooperation kaysa sa conflict. So wag muna tayo mag-focus dun sa sa conflict, dun muna tayo sa cooperation. Ngayon, when we gain enough trust, no, nakatulad ng ginagawa ng Vietnam at China, okay, baka mas maayos na natin yung mas malalim na mga roots ng ating sigalot. Kasi mas magandang makipag-ayos. Okay? Mas magandang ayusin ang isang problema with someone that you have already developed trust for a very, very, very long time. And it is a process. And our only disadvantage kasi with Vietnam is that Vietnam's political system, and policy philosophy is similar with China. They are all coming from the same kind of policy culture na kailangan is you approach an issue from a realistic standpoint, no? Tayo kasi, we are approaching an issue from an emotional and a very idealistic position, no? Pero the conflict cannot be resolved from that position kasi nga we have conflicting positions. So baka naman kasi kailangan nating bumaba mula sa position and let's look at what would be our common interests actually. So ayun na nga na yung ginagawa natin ay malayo sa ginagawa ng Vietnam. And that is also the reason why siguro ang ekonomiya ng Vietnam ay magiging malayo na sa atin. Sa huling tanong na lang, anong masasabi mo doon sa mga kababayan natin na may mga opisyal din na nababanggit yung katagang taksil sa mga kababayan natin na nagpapaliwanag sa pros and cons hinggil sa issue sa agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea? Ako naman okay lang, no? Ganito lamang 'yan. I just see myself as someone trying to convince, no? Tinitingnan ko ang tingin ko sa sarili ko ay isang taong trying to convince someone na gustong tumalon sa building. Okay? And of course, you cannot really reason out sa taong desidido ng tumalon sa building. Okay? Pero, sana yung mga gustong tumalon dun sa building, wag silang manghatak ng mga taong mas nakikita ang sitwasyon na ito mula sa isang rasyonal at hindi emosyonal na perspektibo, mula sa isang balanse, at hindi sa isang napakagulong pag-iisip sa sitwasyon na ito. Hindi ba? Yung mga gustong tumalon kayo. Okay? Tawagin nyo na akong taksil,
wala akong pakialam. Dahil iisa lamang ang aking layunin mula nang ako ay nagsimulang mag-vlog. Okay? Na hindi mapahamak ang milyong-milyong Pilipino sa maling foreign policy decision na sinimulan ni Aquino. At ngayon ay nagkaroon ng continuity kay Bongbong Marcos. Ngayon kung sa tingin ninyo, ang pulisiyang ito ay hindi mapupunta sa trahedya, gawin ninyo. Pero sana hindi dumating ang panahon na huli na ang lahat para kayo ay mag-turn around sa maling desisyon na ito. We already wasted 1 year pursuing a wrong policy direction. And maybe you really think that it is still a good foreign policy. Then give yourself more time. Pero sana ay magbigay kayo ng maayos na analysis kung bakit yung polisiya ninyo, yung foreign policy ninyo ay hindi mapapahamak ang mga Pilipino in the long run. Dahil kung hindi ninyo kayang i-educate ang mga Pilipino at sagutin ang kanilang mga tanong nang hindi na para kayo ay nagbabasa lamang ng pamphlet ng Amerika, sana ay huwag ninyong pigilan yung mga taong ang layunin ay buksan ang kaisipan ng mga Pilipino sa isang bagay na hindi sa kanila ipinapaliwanag ng mga taong binabayaran nila ng kanilang buwis para magpaliwanag. So, taksil ako sa mga taong ayaw tanggapin na baka may mas magandang perspektibo dito. Pero doon sa mga taong nakikita na merong magandang basihan ng aking sinasabi at ng mga katulad ko, hindi kami taksil, kundi mga taong gusto lamang na ang mga Pilipino ay hindi mapahamak. Hindi po yan kataksilan, kundi po yan ay isang responsibilidad ng mga scholar na katulad ko at ng mga dapat ay political commentators. Huwag po tayong gumawa at mag-udyok ng mga Pilipino na tumahak ng isang foreign policy direction na katulad ng ginawa ng Ukraine. Dahil pag ginawa ninyo yan, sana ang mga anak ninyo ang unang nandyan upang salagin ang bala at bomba at hindi ang anak ng mga mahihirap. Bakit ako ang tinanggalan ng platform sa Facebook? Hindi po ako nagnakaw ng kahit isang kusing sa gobyerno. Hindi po ako kailanman nangumisyon sa mga contract na proyekto ng gobyerno. Hindi ako kailanman naging terorista. Pero nakikita natin ang mga pages ng mga terorista, ng mga magnanakaw at ng mga taong nangungumisyon ay patuloy ang kanilang mga Facebook pages. Ngayon, sino ba ang tunay na threat sa community? No? Ang tunay na threat sa community ay yung mga yan. At tama ka, Admar, no? Noong panahon ni Duterte, mga Duterte pages din ang pinagtatanggal. Kami rin ang madalas masuspend doon. Nasa kapangyarihan si Duterte. At ngayon, sino pa rin ang tinatarget? Ang mga Duterte vloggers pa rin ang tinatarget. Sas, kagaya mo, ganyan din yung sinapit doon sa aking Facebook account at yung isa kong yung page ng DZAR din. Yun din yung nangyari, yung pinakita mo sa vlog mo. Naniniwala ka ba na may kaugnayan ito sa laman ng inyo pong vlog sa Surgando Sasot mo na profile account mo at yung mismong page mo for the Motherland? Yes, of course. Dalawa lang naman ang pinupost ko sa aking Facebook. Ayun ay ang aking private life, kung ano ang aking ginagawa sa pang-araw-araw na buhay, at mga political opinions and commentaries. So, hindi naman siguro ako i-delete ng Facebook ang aking buong presence sa Facebook because of my everyday, day-to-day life.
So, by process of elimination, ang sanhi ng deletion ay ang aking mga political commentaries and opinions. Itong mga commentaries and opinions mo sa mundo ng politika, ngayong taon lang ba yan? Or matagal na at bakit ngayon lang biglang nawala ang iyong social media account? Well, matagal na ang aking mga commentaries na nilalagay sa aking page, and wala akong naging violations. Kasi sanay na ako dyan sa mga ganyang reporting na nagaganap. And usually, pag meron kang post na problematic, magkakaroon ka ng notification sa Facebook kung ano yung post na problematic, na merong potential violations or violation. In the past few months, wala po akong naging ganyang notice. Hindi po ako na-suspend. At ito po ay biglaang nangyari at hindi lang po ito suspension. Kasi sabi kasi nila, suspended ka lang naman. Mali naman kasi yung pagkakaintindi nila. Nakalagay doon ay suspended yung aking buong Facebook account mula Messenger, personal profile, pati ang aking page, until ma-approve nila ang aking appeal. And usually, they don't approve appeals, no? Unless, of course, may matindi kang hatak. Wala naman akong hatak, no? I'm just a very simple person. At yun nga, yung recent mo for 2023, consistent yung mga posting mo, maliban lang doon sa mga issue sa mga artista. Sa mundo ng politika, yun lang talaga, di ba? Yung MOOE, yung paghingi mo ng resibo, pagiging transparent, pati rin yung sa SMNI. During that time, wala ka bang mga natanggap na violation na nabanggit mo na paglabag sa community standards? Wala. Diretso lang, kumbaga diretso na pagising mo na wala na, 2024. Yes. Unang-unang bungad sa 2024, Happy New Year everyone, ay tinanggal ang aking Facebook. At, i-discuss ko naman ito sa aking YouTube channel na SRSASOT, SR Sasot, kung ano yung sa tingin kong top 3 reasons kung bakit nagimbal ang mga politiko sa Pilipinas at sila ay gumawa ng move para patanggal sa Facebook ang aking account. Kasi ang ganitong level ng deletion ng account ay katulad ito ng nangyari kay Donald Trump. Yung buo niyang presence sa Facebook ay ni-remove. And meron niyang national security angle. Kung yan ang ginawa ng Facebook na walang kaabog-abog, ay bigla nilang tinanggal yung presensya, katulad ng ginawa nila kay Donald Trump. So, sa makatuwid, ang gobyerno lamang ng Pilipinas ang pwedeng makapagpagawa niyan sa Facebook by reporting me and having an angle na related sa national security. You know, they can always, I think one of them is my foreign policy opinions and commentaries. Kasi ang Facebook has been very active removing profiles that they deem parang meron daw Chinese influence angle. And makikita ninyo yan, isang malaki ang balita na ginagawa ng Facebook. And tiningnan ko actually kung sino yung lead ng Facebook Global Intel Threat Lead. Si Ben Niemer, I forgot the last name. And nakita ko, nung 2020, may mga tinanggal siya na pro-Duterte. May tinanggal, ni-report niya na ang Meta nagtanggal sila ng mga pro-Duterte pages. At nakalagay pa doon, this has been posting pro-Duterte pages and on South China Sea issue. So from that perspective, it seems na ang pinakamalaking naging reason nila sa Meta para tanggalin ang aking presensya ay yung kanilang pinamumuka, lalo na ng National Security Agency Director na si Jonathan Malaya, na may mga bloggers na who are peddling Beijing influence. And I'm pretty sure they have a hand on this because
in line ito sa ginagawa ng Meta. And how can you argue against that? Wala namang option. Wala namang option sa Facebook, to actually detail your appeal. And based on a lot of people's experience, hindi ka naman basta-basta makaka-appeal kasi nga in the first place, hindi mo alam kung ano yung specific na pag-aapilan mo. So, and I think yun ang naging angle, no? If and I have 80%. There's an 80% probability that this is actually the Philippine government action. Wala rin silang malinaw na rason. Wala. Sinabi lang niya na they are protecting the community from, sabi ko, ano nga yung pinoprotectionan, kasi I never had any violations, no? At in the past few months, ang nakita is ano ba yung mga ginawa kong naging super explosive? Okay? Una, 3 ang aking nakikita. Una, yung ako ay lumabas noong February 2023 declaring my withdrawal of support from the President of the Philippines because yung kanyang dangerous foreign policy shift. At ito ay i-discuss ko sa aking YouTube channel. At ang ikalawa, ano ba yung ikalawang super explosive kong ginawa sa aking page? Yung in-expose ko yung mga foreign footages ng mga foreign tourist sites na ginamit ng Department of Tourism. Diba? At yan ay naging isang malaking global news covered by every big news agencies in the world. China, US, EU, pati na rin sa Middle East, Al Jazeera, and in other places as well. And nakita naman natin ang ginawa ng gobyerno dyan, no? Pinaatake nila ako sa kanilang bayarang vloggers na binabayaran ng PCO. And I know this for a fact because there are already bloggers who actually who no longer work for them because nga hindi na nila ma-attain yung pinapagawa sa kanila, which is to attack Sara Duterte. So, anong pinagawa sa kanila noon? They made it look like that I was at fault when in fact I was the reason why they didn't continue that supposed 120 million or several hundred million contract with the ad agency that actually did that video. Na inamin naman nila may mali dun sa video, but I was the one who actually pointed it out. If I didn't do it, then gagawin ba nila? Or kasabot din sila dun sa pambubulo sa taong bayan? And of course, the latest issue na naging explosive sa aking blog ay ang hashtag Hindi Mo Pera Yan campaign, which I actually na hinighlight ko ang napakatagal na practice sa Kongreso na hindi sila nagbibigay ng walang resibo ang liquidation ng bilyong MOOE o ang maintenance and other operating expenses ng Kongreso. So hindi ito katanggap-tanggap, no, na hindi ka nagbibigay ng resibo sa iyong liquidation. Ang meron lang sila ay liquidation by certification na pinatunayan ng dating congressman na si Harry Roque, pati na rin ng dating congressman na si Glenn Chong. And of course, natagpuan ko yung concurrent resolution number 10 na pinasa noong 2012 or 2011. Na kung saan inaffirm nila ang practice na yon ng Kongreso na liquidation by certification lamang at wala kahit isa sa kanila ang may individual audit. Humana po kayo ng bansa na matino na pinapatakbo ng hindi corrupt na ganyan ang pulisiya. So ito ay naging isang eksplosibong expose sa aking blog at marami dito ang nagalit sa akin. At ako ay inatake ng mga trolls dahil hindi nila kinaya. Hindi ba in-interview nyo pa nga ang House Majority Leader? At tinanong ninyo siya tungkol sa aking expose at nagkautal-utal siya at hindi niya masagot ang mga tanong. So, yun ang mga 3 napakalaking bagay na nangyari sa aking blog at hindi natin maikakaila
na iyon ay nagpayanig sa mga politiko dahil nahubaran hindi lamang ang kanilang incompetence kundi na rin ang legalized corruption culture sa ating gobyerno. Last administration, marami ding mga vlogger ang kumbaga may tuturing nating oposisyon at grabe din yung kanilang mga paratang sa kay Pangulong Duterte. Pero nabanggit mo nga, mga pro-Duterte pa ang tinanggalan ng page kahit during sa kanyang panahon. At hanggang ngayon, marami pang mga nag-aakusa at marami silang mga sinasabi sa dating Pangulo. Pero kagaya mo, ikaw marami kang mga question dito nga sa galawan ng kasalukuyang administrasyon, sa Kongreso. Pero bakit sila hindi nawala? Ikaw, nawalan ka ng platform. Ayun na nga bakit ako ang tinanggalan ng platform sa Facebook? Hindi po ako nagnakaw ng kahit isang kusig sa gobyerno. Hindi po ako kailanman nangumisyon sa mga contract na proyekto ng gobyerno. Hindi ako kailanman naging terorista. Pero nakikita natin ang mga pages ng mga terorista, ng mga magnanakaw at ng mga taong nangungumisyon ay patuloy ang kanilang mga Facebook pages. Ngayon, sino ba ang tunay na threat sa community? No? Ang tunay na threat sa community ay yung mga yan. At tama ka, Admar, no? Noong panahon ni Duterte, mga Duterte pages din ang pinagtatanggal. Kami rin ang madalas masuspend noon. Nasa kapangyarihan si Duterte. At ngayon, sino pa rin ang tinatarget? Ang mga Duterte vloggers pa rin ang tinatarget. At wag po nating kakalimutan na nag-release po ang mga vloggers ng PCO, ng Presidential Communications Office, ng listahan ng mga vloggers. Pero hindi na pinaliwanag kung anong listahan na yun, pero may listahan. At ang number 1 sa listahan nila ay ako. So, coincidence lamang ba na yung mga nasa listahan na yun ay sunod-sunod na pinapatumba sa social media? At ano bang isusunod nila kung napatumba nila kami sa social media? Ipipersilapid ba nila kami? 'Di ba? Kasi nga ang nakikita natin dito ay ang gobyernong ito at ang mga opisyalis na ito ay parang hindi po sila talaga public servant at hindi sila sanay sa init. Okay? Sa init ng kitchen ng politika. At sila, kaya ang ginagawa nila ay ini-eliminate na lang nila ang mga taong pinapakinggan ang kritisismo. Ayaw nilang sagutin dahil nga naman, pag sinagot nila, ay magmumukha lang talaga silang mas sinungaling at magkakautal-utal din, katulad ng pagtatanong nyo doon sa House Majority Leader tungkol sa aking article about sa kanilang practice, sa kanilang MOOE. So, ayun nga, Admar, no, saka MJ, hanggang mula nung panahon ni Duterte hanggang ngayon, ang target ay ang mga Duterte vloggers, di ba? So, there must be something that we are doing correct. Kaya naiirita ang mga politikong ito.